Hello po mga kapatid. Good morning po. So, ngayon, um, stress pa lang. So, matulog pa ang mga tao. At tulog pa ang aming baby. At habang matutulog pa sila, ito yung pagbubulay-bulayan namin mamaya. Mamayang gabi ng aming misis. Pagkatulog din po ng aming baby. So, ang aming babasahin mamaya ay ito po yung tanong ng mga Pariseo dito kay Lord Jesus. So, dito sinagot din ni Lord kung ano yung tanong ng mga Pariseo. Sabi nga po dito, pagkatapos lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo. So, ito po ay Matthew 15 verse 1 hanggang 2. So, Matthew chapter 15 verse 1 hanggang 2. So, pagkatapos lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem, at siya'y tinanong nila, bakit nilalabag ng mga alagad mo ang mga katuroang minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa paraang ipinag-uutos. So, ayan po yung tanong, kasi ayan po yung tanong ng Pariseo. Kasi sabi nila, bakit nilalabag ng mga alagad mo? So, doon gusto nilang malaman sa ating Panginoon bakit nga daw nilalabag. So, yung una, ang naging sagot ng Panginoon dito ay, so balikan po natin ito, no? Ito yung unang video na, kasi putol yung una kong video, hindi ko agad hindi ko na i-share kung ano yung naging sagot ni Lord dito sa tanong nilang ito. Kali dito muna sila dinala ni Lord. So, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos? So, dito muna sila dinala ng Panginoon. Ito muna yung pinaunawa sa kanila ng Lord. Yung patungkol sa paggalang sa magulang. So, sabi dito, 'di ba? Sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina, sa verse 4. So, mababasa nyo rin po yan dyan sa chapter 15. So, sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit itinuturo ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay naihandog ko na sa Diyos. So, sabi ni Lord dito sa verse 3, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos? So, yun nga daw, ano ba yung utos ng Diyos patungkol dito sa ating mga magulang? Parang sinasabi kasi ng Pariseo dito na wala na po akong may tutulong sa inyo kasi naihandog ko na po sa Diyos. So, ano yung gusto ni Lord linawin sa kanila dito? Ano ba yung utos ng Diyos na sinasabi ng Panginoon na gustong maintindihan ng mga Pariseo? Ayun, ano ba yung utos ng Diyos para maintindihan ng mga Pariseo? So, dito sa Epeso, so balikan lang po natin ito, Epeso, ayan, chapter 6. Ito po yung utos. Ayan, sabi po dito ay, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. So, ito ay Ephesians chapter 6 verse 1 hanggang 2 at hanggang 3. So, 1 to 3. Ephesians 6 verse 1 to 3. Sabi po dito, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama. So, yun sabi kanina, di ba, ni Lord, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos. So, ito pala yung utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa
at hahaba ang iyong buhay sa lupa. So ito yung gusto ni Lord linawin. Kasi ang unang tinatanong nga ng mga Pariseo dito ay yung patungkol sa mga tradisyon nila na paghuhugas ng kamay bago kumain. So dinala sila ni Lord sa utos ng Diyos para malinawan sila na dapat hindi nila nagiging ugali or nagiging tradisyon yung hindi pagtulong sa mga magulang. So yun po yung utos ng Diyos patungkol sa mga magulang. Yan, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Ang sabi dito sa verse 4, sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina, at ang sino mong lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. So yan po ay halimbawa lamang po, no? Sa Mark, yan, mababasa niyo po yan sa Mark chapter 7 verse 10. So dito punta na po tayo kung ano yung nagpaparumi sa tao. So dito, ito yung sagot ni Lord sa dito sa binibigyan ni Lord ng linaw kung ano ba yung nagpaparumi sa tao. Kung yun ba yung pagkain mo ba ng hindi ka naghuhugas ng kamay. So gustong ipaliwanag ito ng ating Panginoon dito, no? Sabi, kaya ang ginawa ni Lord, pinalapit niya ang mga tao. Sinabi sa kanila, pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok, ang siya nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. So, yun ang kasagutan doon ni Lord. Kasi ang pagkakaunawa ng mga Pariseo ay syempre nga nalalabag yung kanilang mga tradisyon. At dito napansin ko naman po yung pagpapakumbaba ni Pedro. Kasi dito ito po yung lumapit siya kay Lord eh. So gusto niya ring maunawaan kung ano bang ibig sabihin nun nung sinasabi ng Panginoon. So sabi niya sa verse 15, ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinagang ito. So dito nilinaw ulit ng Panginoon. Sabi niya, pati ba kayo wala ring pangunawa? Sabi ng Panginoon sa verse 17, hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay dinudumi? So verse 18, ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan. Yun nga po, no, yung mga pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. So, iyan daw ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. So, yan po yung ipinaunawa ng Panginoon na hindi yung pumapasok ang nagpaparumi sa tao, bagkus yung lumalabas sa kanyang bibig dahil ito ay nanggagaling sa kanyang puso. So ito po yung mga isinulat ko po para pagbuli-bulayan namin ni Mrs. mamaya. So yun, binigyan din ng Panginoon dito yung lumalabas sa bibig. Importante po talaga na bago tayo magsalita ay pag-isipan natin at mas makakabuti kung manalangin muna tayo para meron tayong guidance para yung lalabas sa bibig natin ay hindi siya tisod or makapagbigay buhay din sa iba, di ba? So sabi sa Matthew, ito yung warning ng Lord, kaya importante yung lumalabas sa bibig natin. May warning kasi dito
sa Matthew chapter 12 verse 36 hanggang 37. So ito yung warning. Matthew chapter 12 verse 36 hanggang 37. So sabi ng Panginoon, tandaan ninyo sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Pawawalang sala ka o paparusahan batay sa iyong mga salita. So kaya ganun ka-importante yung lumalabas sa bibig natin, kasi nga yan nga yung nanggagaling sa ating mga puso, mga kapatid. So kadalasan ito yung halimbawa na hindi nagiging tama yung lumalabas sa bibig kapag ang tao ay galit. So, siyempre pag galit ang isang tao, alam naman natin nung mga time na tayo hindi pa nakakilala sa Panginoon, kapag galit minsan dahil nga walang guidance kung ano-ano yung lumalabas sa bibig natin, so alalahanin natin itong verse na ito na talagang pananagutan po natin yan kung yun nga yung mga walang kabuluhan na ating mga na ating binibigkas ng ating bibig. So yun, ganun ka-importante yung warning na ito, ganyan ka-importante. So pawawalang sala ka o parurusahan batay sa iyong mga salita. At ang salita ng Panginoon, di ba natatandaan nyo po sa Matthew chapter 4 verse 4. Tingnan natin, Matthew chapter 4 verse 4. Matthew chapter 4 verse 4. Ito yung tinutok sa si Lord ng diablo, So nilinaw ni Lord dito na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So ganun, yun yung isa naman sa nais din ipaunawa ng Panginoon. Kung ang binubulay natin ay yung salita ng Diyos, so kadalasan ang lalabas sa ating mga bibig yung kanya rin pong salita. Yun din ang ating may share. So kung ang binubulay naman natin ay yung mga pang dito lang sa mundo, so kadalasan yun lang din ang lumalabas sa ating bibig. So kaya napaka-importante rin po na mas makakabuti kung ang bulayin lagi natin ay yung Word of God at yung pag-seek sa Panginoon. So alam natin dito sa Matthew 4:4 na ang salita ng Panginoon ay nagbibigay buhay sa sino mang makakarinig po nito. So kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos, ang tayo hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi bawat sa salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. So ito yun, itong salita na to ay kinasiyahan ng Panginoon. Alam naman po natin yan itong lahat ng nakasulat dito sa Bible. Kaya kung ito yung may share natin sa kanila, kung ito yung lalabas sa ating bibig, so hindi ito yung nakikita ng Lord sa atin.
So ito yung nakakalugod sa Panginoon, yung ma-share natin yung kanyang Word of God. So alam din natin na kung ano yung lumalabas sa ating bibig ay yun din yung nagiging sumasalamin ba sa ating karakter. Alam naman natin po yun yung sumasalamin sa ating kung paano yung relasyon natin sa Panginoon. So sumasalamin din po yun sa atin. Dahil nga yun nga yung nasa puso natin, yun din yung nasa loob natin. Kung ano yung lumalabas sa ating bibig. So kung lumalabas sa bibig mo ay puro about sa Lord. So nagre-reflect yan kung ano yung relasyon mo sa Panginoon. 'Di ba? Kaya mas nakakabuti talaga kung Word of God yung lumalabas sa ating bibig. Dahil yan nga yung binigyan din ng Panginoon na kung ano yung nagpaparumi sa tao ay yung lumalabas sa kanyang bibig at hindi yung mga pumapasok sa kanyang bibig, sapagkat lahat naman ng pumapasok nga sa ating bibig ay dumidiretso daw sa tiyan at pagkatapos nito ay dinudumi rin natin. So yun lang mga kapatid. So basahin nyo na lamang din po itong tanong ng mga Pariseo sa ating Panginoon. Yun nga, yung about sa paghuhugas ng kamay. Tapos kung ano yung unang isinagot ng Panginoon, kung bakit doon sila dinala patungkol sa paggalang sa mga magulang. At sa kalaunan, sinagot din ng Panginoon yung kanilang tanong kung ano ba yung nagpaparumi sa tao. So yun lang, salamat po sa inyong pakikinig. Glory to God po. At ingat po kayo dyan. God bless.